makamlikan ang mental health sa tao. Una, mag-set sa boundaries. Okay lang nga mag-say no sa mga bagay nga hindi mo gusto. Ikaduha, halungan ang physical health, magod nag-aapekto man ini sa ikayong panghuna-huna. Magkaon sang healthy nga pagkaon, magtulog sang 7 to 8 ka oras, kag mag-exercise. Ikatatlo, make time for your hobbies o kung passion sa kabuhi. Ikaapat, practice gratefulness. Mangin mapinasalamaton sa dako o kung gamay nga grasya nga nabaton. Ikalima, magpangayo sang bulig kung kinahanglanon. Tandaan, bukas ang mental health lines para sa imo. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyoman Magi Maleryado, Tatak RMN. Masami nga nagaabot ang krisis sa aton kabuhi nga nagatugas ang problema nga wala naton ginalauman. Balintanaw. The RMN Iloilo Year-End Report. Yari ang mga nagapangunang sa Mula sa Mayo. Ako, si Radyoman Don Dolido. Mayo 1. Balita sa entertainment. Nagbulaganay ang celebrity couple nga sa Party for Tessa kag Jack Roberto sa impokada sa tuwing 2025. Ini ang iporma sa aktres sa iyang Instagram account. Nagpasalamat naman si Barbie sa pagpalangga ang ginhatag siya ni Jack sa sulod sang ilap 7 ka tuig nga relasyon. Enero 9. Enero 3. Balita Loka. Sa balita lokal. Mayo 3. Sa balita lokal. Ang opening salvo sang kasadyahan sa Kabanwanan nga isa sa mga major highlights ng Dinagyang Festival 2025. Nag-perform ang siyang katribo nga amuang Panaag Festival sa Kanilaw, Kaing Festival sang Leon, Kawili Festival sang San Rafael, Halawod sang Hinirubyaw, Sugidanunay Festival sang Kalinog, Tinoong Festival sang Kabatuan, Crayo Bilicon Festival sang New Lucena, Tangyan Festival sang Imbaras, Hawas Festival sang Dumangas, kag Tultugan Festival sang Maasin. Enero Mayo 4. sa balita lokal. Kalipay sang Iloilo Festival Foundation Incorporated ang nanging performances sa mga tribo sa opening salvo sang Dinagyang Festival 2025. Suno kay Professor Eric Di Managracia, Artistic Director sang Dinagyang Festival, makabig na nga pang-highlight ang nanging performance sa mga tribo. Sa pihak nga bahin, patay ang isa ka pastor nga si Douglas Gordon Hover, 63 anyos matapos dilutang sang Indian National sa Barangay Anilaw, Pavia, Iloilo. Sa interview sang RMN Iloilo kay Police Lieutenant Gabriel Gilmer Manguera, Deputy Chief of Police sang Pavia Municipal Police Station. Bullet po niya is sa likod ng ulo niya at lumabas na may panga. Left side na po, left side sa backseat. Kasi yun din yung mga empty shells. Mayroon din kang nakita na baril na lang sa loob. Makalipas ang pilang kabulan, natakpan sang Pavia MPS ang isa sa 3 ka sospek na Indian National nga si Lovely Singh sa Angelville, Barangay San Jose, Roa City, Capiz. Pinaagi sa warrant of arrest sa kaso nga murder. Enero 11 sa Mayo balita lokal. 9. Sa balita international. Sa balita nasyonal. Ginkorona
sa election halan sa panwa sa maasing bilang Bongbong Miss Marcos. Iloilo 2025 magluwas Vice sa titulo President kag Corona Leni ang Robredo. manikarin ang halos kadamaan sa special kag corporate awards. Gingkilala naman nga heartfelt queen sanday Elaine Segura sang Gimbal kag Rhea Maresa kuyong sang Pasig City sa final round. Isa lang ang ginpamangkot sa tanan nga finalist nga moang as a woman of heartfelt beauty. What do you believe is one best practice of Iloilo that the rest of the Philippines can emulate? Given that our LGU, our Iloilo LGU, and our beloved mayor has already taken a step in applying and having been awarded by UNESCO as one of the creative cities of gastronomy in the world, this is something that we can surely exemplify to the rest of the Philippines and in the world. Ang winning answer ni Miss Iloilo 2025 Karen Nicole Piccio. San Negosyo. Nakatipo ng Pilipinas sang masobra 760 billion na tourism revenue sang 2024 suno kay Tourism Secretary Cristina Frasco. Suno kay Frasco, ini ang nag-represent sa masobra 9% kasaka gikan sa 2022 visitor revenues kag 126% na recovery nagikan sa 600 billion visitor receipts sang 2019. Pahayag niya ang figure nagapakita nga naglapaw na sa pre-pandemic numbers ang recovery sang Philippine tourism performance. Enero 12 sa Mayo Balita Lokal. 12 sa Balita Lokal. Nagsugod ang Comelec gun ban para sa May 2025 midterm elections. Sa pagsugod sang gun ban, nadakpan ng negosyante nga si Ryan Anthony Soliva sa Bunkers Village, Barangay Tabugsuma, Haro. Una ini nga na-aksidente matapos mapiyungan samtang nagadrive kag ginarado sang iya pick-up ang stall sa baligyahan sang bingka sa Haro Plaza. So may hari na kami nga nakaptaan. So wala kumanon siya nag-possess ng license. Wala siyang alam, hindi naka-register ng mga mas. Ang kapahid sa payag ni Police Captain Gimil Aquesta Hepe sa Police Station 9 kaso ng illegal possession of firearm and ammunition kag Comelec gun ban ang ginpangatubang ni Suliba. Enero 14 sa Balita International. Ginsugura na sa Constitutional Court sa South Korea ang impeachment trial ni President Yoon Suk Yeol. May kangtanan sa pagdeklarar sini nga martial law. Sunod sa spokesperson sa korte, ang pinakauna sa kapukusan nga 5 ka mga trial ang naglawig lamang sa pila ka minutos. Bipatay na si Uwe. Ang